Isang simpleng desisyon ang maaaring magligtas ng milyon o magdulot ng trahedya na tatagal ng daang taon. Marso 11, 2011, isang napakalakas na lindol ang yumanig sa Japan, sinundan ng mapanirang tsunami. Pero hindi lang ito isang natural na sakuna. Isang mas malaking panganib ang nagsimula sa loob ng isang nuclear power plant. Sa gitna ng krisis, isang grupo ng matatapang na manggagawa ang tumangging sumuko. Habang ang gobyerno at mga opisyal ay hindi makapagdesisyon, sila ang humarap sa isang tiyak na kamatayan upang pigilan ang mas malaking trahedya. Ito ang kwento ni Masao Yoshida at ang Fukushima 50 at ang sakripisyong halos hindi na naikwento sa mundo. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Marso 11, 2011, isang napakalakas na lindol ang yumanig sa Japan na sinundan ng isang mapanirang tsunami. Pero hindi lang ito isang natural na sakuna. Nagdala rin ito ng isa sa pinakamalalang nuclear disaster sa kasaysayan. Sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, nasira ang mga generator, tumigil ang cooling systems, at nagsimulang mag-overheat ang mga nuclear reactors. Milyon-milyon ang nanganganib. At sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng matatapang na manggagawa ang nagsakripisyo upang maiwasan ang isang ganap na pagsabog. Ito ang kwento ni Masao Yoshida at ang Fukushima 50 at ang mga manggagawang hindi umatras sa harap ng tiyak na kapahamakan at ang mga pagkukulang ng gobyerno na halos nagpahamak sa buong Japan. Ang trahedya ay nagsimula 2:45 ng hapon. Isang napakalakas na lindol ang yumanig sa Japan, ang pinakamalakas sa kasaysayan ng bansa. Bumagsak ang mga gusali, nagkabitak-bitak ang mga kalsada. Ngunit ang pinakamatinding panganib ay nagsimula sa dagat. Isang 40 metro na tsunami ang bumangga sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Nasira ang lahat ng backup generators na dapat sanang nagpapatakbo ng cooling systems. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimulang mag-overheat ang nuclear fuel rods. Kapag hindi ito napigilan, maaaring sumabog ang mga reactor. Isang trahedyang maaaring makalason sa buong rehiyon sa loob ng daang taon. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tao ang nanindigan. Masao Yoshida. Masao Yoshida, ang pinunong sumalungat sa utos. Si Masao Yoshida ang plant manager ng Fukushima Daiichi. Bilang isang veteranong engineer, alam niya ang tunay na panganib ng isang nuclear meltdown. Habang ang reactors 1, 2, 3 ay nawawalan ng kontrol, nagkagulo ang TEPCO headquarters at gobyerno sa paghahanap ng solusyon. Ngunit marami sa kanilang mga utos ang lalong nagpalala sa sitwasyon. Itigil ang paggamit ng tubig dagat, wala kang pahintulot, sigaw ng isang opisyal ng TEPCO sa telepono. Ngunit alam ni Yoshida ang katotohanan. Kung hindi nila ipagpapatuloy ang pagbomba ng tubig dagat, sasabog ang Fukushima. Hindi siya nagpatinag. Patuloy niyang pinuno ng tubig dagat ang mga reaktor kahit palabag ito sa utos ng kanyang mga nakatataas. Kasabay nito, patuloy na tumataas ang radiation levels. Ngunit tumanggi si Yoshida na lumikas. Siya at ang kanyang team na tinawag na Fukushima 50 ay nanatili. Handa silang mamatay para pigilan ang isang mas malalang sakuna. Fukushima 50. Mga bayaning manggagawa. Ang Fukushima 50 ay binubuo ng halos 70 manggagawa na nanatili sa planta kahit patiyak ang matinding exposure sa radiation. Habang tumataas ang radiation, maraming empleyado ang pinalikas, ngunit isang maliit na grupo ng engineers, technicians at operators ang kusang loob na nagpaiwan upang patuloy na kontrolin ang mga reactor. Takashi Sato, isang control room operator, ay hindi umalis sa kanyang post sa loob ng 24 na oras kahit nangangati na ang kanyang balat dahil sa radiation exposure. Isa Mukano, isang technician, ay pumasok sa isang napakainit at delikadong bahagi ng planta upang manumanong ayusin ang isang critical valve. Yoshida mismo
ay hindi lumabas ng planta sa loob ng maraming araw. Binaliwala ang kanyang sariling kaligtasan. Lahat sila alam ang panganib, pero pinili nilang manatili dahil kung walang magkokontrol sa reactor, maaaring mas malala pa ang mangyari. Sa isang secret emergency meeting, pinag-usapan ng ilan sa kanila ang kanilang kapalaran. Alam natin na hindi na tayo makakalabas dito ng buhay, sabi ng isa sa kanila. Ngunit kahit ganito, hindi sila tumigil sa kanilang misyon. Mga pagkakamali ng gobyerno, mabagal na tugon at maling desisyon. Habang si Yoshida at ang kanyang team ay nilalabanan ang lumalalang sitwasyon, ang gobyerno ng Japan ay nalilito at hindi makagawa ng tamang desisyon. Si Prime Minister Naoto Kan, sa halip mag-focus sa mabilis na aksyon, ay nagpaikot-ikot sa mga opisyal ng TEPCO. Sinisigawan sila sa halip na makinig sa mga eksperto. Isang araw matapos ang tsunami, lumipad siya ng helicopter papunta sa Fukushima Daiichi. Isang stunt na sana'y pagpapakita ng pamumuno, ngunit lalo lang nagpatagal sa mahahalagang desisyon. Habang nasa opisina, si Kan mismo ang nagdidikta ng mga teknikal na desisyon, kahit wala siyang sapat na kaalaman sa nuclear energy. Natakot siyang baka tumakas ang mga empleyado ng TEPCO, kaya hindi niya pinayagang lumikas kahit ang pinakamahalagang mga manggagawa. Dahil dito, maraming buhay ang nalagay sa panganib. Ngunit si Masao Yoshida ang nagdesisyon para sa kanyang team. Mananatili sila. Kahit alam niyang para na rin niyang isinugal ang kanilang buhay. Epekto at aral. Ano ang natutunan natin? Sa mga sumunod na taon, inamin ng gobyerno at TEPCO ang kanilang mga pagkukulang. Lumabas sa investigasyon na kung may mas maayos na paghahanda, marami sanang pinsala ang naiwasan. Noong 2014, inilabas sa publiko ang Yoshida Testimony, isang 400 dokumento na naglalaman ng tunay na nangyari sa loob ng Fukushima plant at kung paano halos naging mas malala pa ang trahedya dahil sa maling desisyon ng gobyerno. Kung hindi dahil kay Masao Yoshida at sa Fukushima 50, maaaring mas lumawak pa ang sakuna. Ngunit nanatili silang mapagpakumbaba hanggang sa huli, hindi naghahanap ng anumang papuri. Ngayon, mas mahigpit na ang mga patakaran sa seguridad ng mga nuclear plant. Ngunit sapat na ba ito? Maaari ba itong mangyari muli? Kapag dumating ang susunod na sakuna, hindi lang teknolohiya ang magtatakda ng ating kapalaran, kundi ang tapang mga taong handang lumaban sa gitna ng panganib. Tawag sa aksyon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe para sa iba pang malalim na pagtalakay sa kasaysayan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notification. Kung gusto mong malaman ang kwento ng isang Kristiyanong samurai na pinili ang Diyos kaysa sa kanyang kalayaan, panoorin mo lang ang video sa kanan. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.